Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakainit na analysis, alin sa mga barkong dinidecommission ng US Navy ang posibleng maging viable para sa Philippine Navy sa pamamagitan ng Excess Defense Articles o EDA. At alin naman ang hindi praktikal para sa atin dahil sa laki ng gastusin at kakulangan sa sustainment. Ang pagtalakay na ito ay mahalaga dahil habang nagpapatuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines, malinaw na limitado pa rin ang budget natin. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang kaya nating kunin, at alin ang magiging asset na tunay na makakatulong sa misyon ng Navy? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang background. Sa pagtatapos ng fiscal year 2025, ang US Navy ay patuloy na nagbabawas ng mga barko na hindi na nila kayang i-sustain, o hindi na tugma sa bagong operating concepts nila. Kasama rito ang ilang mine countermeasure ships, ilang expeditionary fast transports, mga Ticonderoga-class cruisers, oilers, at roll-on, roll-off sealift vessels. Para sa atin, ito ay pwedeng maging oportunidad, pero may kasamang malaking risk kung mali ang pagpili. Simulan natin sa Avenger-class mine countermeasure ships. 4 na barko ang nakalista: USS Dextress, USS Gladiator, USS Devastator, at USS Sentry. Lahat sila ay 1980s era, gawa sa kahoy at fiberglass hull para makaiwas sa magnetic mines. Kung titignan, wala talagang dedicated mine countermeasure capability ang Philippine Navy. Ang tanging ginagawa natin ngayon ay limited lamang sa diving teams at small craft operations. Kung makakakuha tayo ng kahit isa o dalawa sa mga Avenger class, ito ay magbibigay ng bagong capability na hindi pa natin natitikman, yung mismong kakayahan na mag-clear ng sea lanes at ports mula sa potential mines. Ngunit narito ang problema, luma na ang mga barkong ito. Ang maintenance nila ay masalimuot at mahal. Kahit ang US Navy mismo, hirap silang i-sustain, kaya pinalitan na ng literal combat ships na may MCM mission modules. Ang tanong, kung US Navy nga hirap mag-maintain, paano pa kaya tayo? Baka mauwi lang sa pagiging Pier Queen ang barko, maganda sa papel, pero hindi talaga makakaandar sa operasyon. Kaya sa analysis natin, oo, pwedeng makatulong ang Avenger class para simulan ang MCM capability ng Philippine Navy. Pero kung ang usapan ay practicality, baka hindi ito ang top priority. Ngayon, lipat naman tayo sa Spearhead class expeditionary fast transports, kilala bilang EPFs. Ito ang mga aluminum-hulled, high-speed catamarans na ginamit ng US Navy at Military Sealift Command sa troop at equipment transport. Ilan dito ang dinidecommission na gaya ng USNS Spearhead, USNS Millinocket, USNS Choctaw County, at USNS Fall River. Kung pag-uusapan natin ang pangangailangan ng Pilipinas, sobrang swak ng role ng EPFs. Bakit? Una, tayo ay archipelagic nation. Mahigit 7,000 isla ang kailangan nating i-connect. Pangalawa, palagi tayong tinatamaan ng natural disasters. Ang ganitong klase ng barko ay kayang magdala ng relief goods, heavy equipment, at personnel mula Luzon papunta sa Visayas o Mindanao ng mabilis. At higit sa lahat, mas mababa ang crew requirement at operating cost kumpara sa malalaking combat ships. Kung titingnan natin, halos parehong capability ang binibigay ng EPF sa misyon ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, logistics, sealift, at humanitarian assistance and disaster relief. Hindi man sila combatants, malaking bagay na mas mapabilis at mas mapalaki ang mobility ng AFP gamit ang ganitong platform. Pero hindi rin perpekto ang EPFs. Dahil aluminum hull sila, limitado ang survivability nila sa combat environment. Hindi sila kayang tumanggap ng missile strike o heavy weapon hits. At gaya ng ibang high-speed ferries, prone din sila sa hull fatigue kung sobrang demanding ang paggamit.
Pero sa konteksto ng Pilipinas, mas lamang pa rin ang benefits kaysa sa risks, lalo na kung gagamitin sa transport at HADR missions. Kung practical ang pag-uusapan, ang Spearhead Class EPFs ang pinakamalapit na viable choice para sa atin via IDA. Ngayon, usapang malalaki naman. Nariyan ang Ticonderoga Class Cruisers, USS Philippine Sea, USS Normandy, USS Shiloh, at USS Lake Erie. Alam natin na malakas ang appeal ng ganitong barko dahil Aegis-equipped sila. May SM-2 missiles, may Spy-1 radar, at may full air defense capability. Kung makakakuha ang Pilipinas ng kahit isa, ito ang magiging pinaka-advanced na barko sa buong Southeast Asia. Pero huwag tayong padadala sa hype. Ang realidad, napakalaki ng gastusin para i-operate ang isang Ticonderoga-class cruiser. Mahigit 300 ang crew requirement, at ang fuel at sustainment costs ay sobrang laki. Ang US Navy mismo, gustong tanggalin ang mga ito dahil sobrang mahal i-maintain. Kung sila nga na may halos unlimited defense budget, hirap, paano pa tayo? Kung sakali man, baka maging prestige asset lang siya, pero operationally, magiging liability. Hindi sustainable para sa Philippine Navy. Sunod, ang Henry J. Kaiser-class oilers. Dalawa ang nakalistang mawawala, USNS John Erickson at USNS Pecos. Ang role nito ay fleet replenishment, sila ang nagsusupply ng fuel sa mga warships habang nasa laot. Kung titingnan, wala pang ganitong capability ang Philippine Navy. Pero, kailangan ba talaga natin ngayon? Ang totoo, karamihan ng operations ng Navy ay coastal at archipelagic. Wala pa tayong blue water fleet na nangangailangan ng at-sea refueling. Kaya kahit maganda siya sa papel, hindi ito practical para sa atin. Parehong analysis ang pwede nating ibigay para sa mga large roll-on, roll-off sealift ships gaya ng USNS Pomeroy, USNS Watkins, at USNS Red Cloud. Oo, malaki ang capacity nila para magdala ng equipment at vehicles. Magagamit sila sa disaster relief at malawakang troop movement. Pero napakalaki rin ang operating cost. Para silang ginawang barko ng US Army Sealift, hindi ng isang archipelagic navy na may limited defense budget. Kung pipilitin natin, baka masayang lang ang pera sa maintenance. Kaya kung pagbubuudan, alin ba talaga ang pinakaswabing IDA option para sa Pilipinas? Una, Spearhead Class EPFs. Sila ang pinakamalapit sa actual needs ng bansa, logistics, HADR, troop movement, maritime domain awareness support. Kung makakuha tayo ng isa o dalawa, malaking tulong na agad. Pangalawa, Avenger Class 1900s. Kahit luma at maintenance heavy, pwede pa ring magsilbing training at capability building platform. Hindi kailangan ng marami, kahit isa lang, para magsimula ang MCM branch ng Philippine Navy. Yun lang talaga ang may sense sa ngayon. Ang mga cruisers, oilers, at large sealift ships ay hindi realistic dahil sa laki ng operating cost. Sa madaling salita, hindi lahat ng libreng barko ay tunay na libre, may kaakibat na gastos na baka mas malaki pa kaysa sa halaga ng mismong barko. Kung ikukumpara pa natin sa mga posibleng darating na Abukuma-class destroyer escort mula Japan, makikita agad ang contrast. Ang Abukuma-class, kahit luma na rin, ay mas manageable ang laki at crew requirement. Mas madaling i-integrate sa Philippine Navy at mas practical i-maintain kumpara sa isang Ticonderoga-class cruiser. Sa madaling salita, mas aligned ang Japanese transfer sa capacity ng Pilipinas. Kaya ang final analysis natin, kung sakaling may IDA offer mula US, piliin natin yung EPFs para sa sealift at HADR, at siguro isang Avenger class para sa MCM training at operations. Lahat ng iba, mas maganda ng iwan na lang, dahil baka maging burden kaysa maging tulong. Ang mahalaga dito ay ang strategic alignment ng capability sa resources. Hindi natin kayang makipagsabayan sa US o China sa laki at dami ng barko. Pero kung pipiliin natin ang tama, pwede nating mapalakas ang Navy sa aspeto na talagang kailangan ng bansa, mobility, disaster response, niche capabilities gaya ng mine warfare, at interoperability sa mga allies.
At yan ang dapat nating bantayan sa susunod na taon. Habang lumalabas ang mga decommission list ng US Navy, at habang tumutulak ang AFP modernization, kailangang tanungin, alin ang tunay na makakatulong, at alin ang magiging display piece lang.